Mami Pares mga kanegosyo, focus in one. Mami lang yung tinda. Katulad lang siya ng model ng parisan mga kanegosyo na nasa cart. Pero ito, focus lang sa mami. Walang tindang pares, walang tindang lugaw, focus lang sa mami. Ito kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video ko. Sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na malamang, isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, o sa mga event, message lang kayo dito sa page ko. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Bakit mas kumikita pa yung mami lang yung tinda mga kanegosyo? Focus in one kaysa sa maraming tinda ng mga pagkain. Kwento ko lang mga kanegosyo. Excuse. Kwento ko lang mga kanegosyo. After ko malugian ng sari-sari store, ang sunod kong nagkaroon kasi akong food business, barbecuehan. Ang sunod ko na nalugian na negosyo is barbecuehan. Hindi ko pa alam dito yung focus in one. Hindi ko pa alam dito na yung market ng mayaman. Sa barbecuehan pala mga kanegosyo, wala pa rin focus in one. May tinda akong pork barbecue, may tinda akong tenga, may tinda akong bulaklak, may tinda akong balunan, may isaw, may baga, may hotdog pa nga ako nun. Mga kanegosyo, pag sinabing focus lang sa isa, pag pork barbecue lang, wala ka ng tindang isaw, tenga, balunan, Boss Jepoy, kasi may naghahanap ng tenga. Hindi ituro mo sa iba, mga kanegosyo. Dito, pork barbecue lang yung tinda mo. Minsan ang mga customer pahamak yan eh. Tulad yung sa una kong negosyong sari-sari store. Mag-a-advise sila ng magdagdag ka naman ng ganito na produkto. Pag nagdagdag ka, hindi na bibilin pa nila after 1 month. Yung pera mo matagal na nakatenga doon sa produktong yon kapag hindi bumibili kasi hindi umiikot yung pera mo eh. Naka-display lang sa sari-sari store mo yon. Minsan mga kanegosyo, ang customer pahamak po yan. Maghahanap yan ng produkto na wala ka at mag-a-advise yan na magdagdag ka ng produkto. Wag na wag kang makikinig sa customer. Dahil kapag nalugi ka, hindi naman pera ng customer yung malulugi. Pera mo mga kanegosyo. Well, pwede kang makinig sa feedback, pero magkaiba yung business advice. Feedback sa pagkain, yun, pwede kang makinig sa customer. Pero yung mag-a-advise sila ng magdagdag ka ng ganito, magdagdag ka ng ganyan. Mga kanegosyo, isa yan sa dahilan kung bakit nalulugi ang isang negosyo. Nawawala sa focus in one. At lalo na kapag baguhan ka negosyante, tapos nakakaranas ka na ng pagkalugi, alimbawa isang buwan ka ng lugi, nag-iisip ka na kung paano magdadagdag ng panibagong produkto kasi ang iniisip mo, pag nagdagdag ka, pati yung kita mo tataas. Mali po mga kanegosyo, lalo kang malulugi kapag nagdagdag ka ng produkto. Ano advantage kapag nakapokus ka lang sa isa mga kanegosyo? Tulad lang ng mami, pares. Number 1 mga kanegosyo, lahat ng marketing material mo, tarpaulin mo, lahat tungkol lang sa mami. Walang tungkol yan sa pares, walang tungkol sa lugaw, lahat tungkol lang sa mami. Lahat ng post mo sa social media, lahat tungkol lang sa mami. Hindi ka hirap i-identify ng customer mo kung ano bang tinitinda mo kasi focus ka lang sa mami. So, ang importante sa negosyo yung repeat customer mga kanegosyo. So every time na makakaisip yung customer na kumain ng mami, ikaw maiisip nila. Second na advantage mga kanegosyo, yung inventory mo lahat tungkol lang sa mami. Advantage yan lalo na sa mga nagsisimula magnegosyo kasi limited lang yung resources natin yan, yung puhunan natin. So kung focus lang sa isa yung negosyo mo,
focus lang sa mami. Tsaka, yung cash flow mo mga kanegosyo, kapag isa lang yung tinitinda mo, focus ka lang sa mami, hindi ka hirap ma-monitor yung labas-pasok ng pera. Ang mahirap din sa isa sa negosyante kapag kumikita din. Yung una nalulugi. Ngayon kapag kumikita naman yung negosyante, nag-iisip na yan kung anong idadagdag na produkto. Kasi iniisip niya, puta, magdadagdag ako ng produkto. Kasi magkakaroon ako ng additional na kita. Pag ginawa ng negosyante yon, yung kumikita niyang negosyo, halimbawa yung mamihan, yung kumikitang mami malulugi. Kasi ma-out of focus ka eh. Mahati na yung focus mo ngayon sa dalawang negosyo. Anong dapat gawin ng nagtitinda ng mamihan? Una, brandingan niya yan. Sabihan niya, Jepoy Mami. Gawan niya ng sistema. Applyan niya ng distribution model. Alam niyo yung taho? Nag-aangkat lang sila ng taho at nakadepende yung commission nila, yung kita nila sa isang araw, kung magkano yung kita nila sa isang araw, depende sa nabenta nilang taho. E di ganun gawin yung mamihan. Kumuha ka ng magtitinda sa'yo, ikaw magpo-provide nung mamihan ng cart. Ikaw dito ka pupesto sa Cubao, ikaw dito ka pupesto sa Cavite. Pero lahat ng kita mo nakadepende sa benta mo. Commission based. Doon ka tunay nakikita mga kanegosyo. Pag na-scale up mo yung negosyo mo, pag na-applyan mo na ng distribution business model, franchising, manpower, software, or licensing. At ngayon, kung nagsisimula kang magnegosyo, focus in one, kailangan na natin gumawa ng original content mga kanegosyo. Tapos i-scale up yung negosyo natin at hanapin yung community ng mayaman. Kasama na sa trabaho nating negosyante ang paggawa ng original content mga kanegosyo. Mapapansin nyo naman, karamihan ng mga kumikitang negosyo, puro gumagawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, gusto ko malaman yung mga tumatapos, comment lang kayo parisan. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.